Isa pong pinagpalang linggo po para sa ating lahat. Hallelujah! Ang lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah! Isang pagkakataon na naman po ang binigay ng ating Panginoon para sama-sama po tayong magpuri. Pwede po bang sabihin niyo sa katabi ninyo, masaya ako't nandito ka. Hallelujah! Thank you, Lord. So before we start our worship, let me read this passage. Philippians chapter 2 verses 8 to 11 says, "And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." The name of Jesus compels us to worship Him and bring glory to God. Each person will one day come face to face with Jesus and will confess that He is Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! There is power in the name of Jesus. Amen po ba? Hallelujah! Thank you, Jesus. Kaya as we worship this song, let us sing this song as if we are declaring the name of Jesus Christ in our lives. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us all worship the Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, church. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Amen. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on with one voice and say, I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Hallelujah, let's say, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Say, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Lord, we declare the name of Jesus Christ in our family, in our health, Jesus. In our lives, O Lord, we declare the name of Jesus Christ. Hallelujah. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon?
And let's sing. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Come on. Jesus in the darkness over every enemies. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Amen po ba? Let's sing. Shout Jesus from the mountain. Come on, church, with one voice, let's worship the Lord. Jesus in the darkness, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, church. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, shout Jesus! Oh, shout Jesus from the mountain. The church, Jesus in the street, Jesus, Jesus in the darkness, over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout the praise! Shout the praise for Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah, God. So this song is said to be a declaration song. So can I count on each and everyone to sing this with conviction? Naniniwala ba tayo kay God? Amen! Hallelujah, God. Come on, church, to say. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, Come on, ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Hallelujah! God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He
shaken in the name of Jesus. Enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Just declare more. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, and I can breathe, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live till high. Christ will free, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' Hallelujah! We worship your name, Jesus! Hallelujah! Come on! Come on, let's clap our hands for Jesus! Hey! No one is standing and shout your praise. Hey! Get your name. I stand for you, that's all I do. 'Cause there is nothing compared to you. 'Cause all I want in this lifetime is you. Hallelujah, let's sing. And all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. No longer I, but Christ in me. This is the truth that sets me free. How could this world be a better place? By the mercy and by the grace. And all I want in this lifetime is you. Come on, check this in worship. And all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died
pag-asam ng pag-asa para sa bansang Pilipinas. Pumalakpak! Come on! Thank you, Jesus! Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Kasabay ng ating Independence Day. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kalayaang ibinigay niya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Para sa bansa nating minamahal ang Pilipinas, O Diyos. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po tayong magpuri para sa ating Panginoon. Let's sing. Si Yahweh, tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming baya'y pinupuri at itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Mahari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Oh, si Yahweh, Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. amoy sumasamba sa iyo. Ang aming bayan itinataas. Hallelujah. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Come on! Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan
Pasasalamat mo, Diyos! Hallelujah! Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanya'y ibinukod. Church, kailan yung huling time na naramdaman mo na mapalad ka? When was the last time you feel blessed? And also, when was the last time you feel you have been set apart? When was the last time you seek God's presence? When was the last time you're so thirsty and excited for His Word? When was the last time na sinasabi mo sa Lord na, Lord, kung hindi mo ako sasamahan, wag na lang? Have you ever experienced yung may outing kinabukasan, gabi pa lang ni-ready mo na yung gamit mo, and then pag alis mo ng bahay, meron ka pa rin nakalimutan? Same with God. Sa sobrang dami nating iniisip, we're so busy of doing something else. We are forgetting one important thing. To commune with God. Yung makipagniig ulit sa Panginoon. At minsan nakakalimutan natin that we can be a blank paper sheet sometimes, and it is God who will direct every steps that we will do. Church, let us pray and let's ask God to fill every empty space in our heart. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. We praise you, Lord God. Thank you, Panginoon, kasi we are chosen. Thank you, Lord God. We are blessed. You have binukod mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kasi napakabuti mo, Panginoon. Lord, we want to say sorry, Panginoon, sa mga panahon na nakakalimutan namin that we are blessed. We have been set apart. And Lord God, meron kaming dapat gawin para sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po kasi napaka-faithful mo sa amin. And out of this moment, Lord God, I pray, Lord God, na yung maririnig naming words sa iyo, Lord God, it will penetrate in our heart, deep down to our bones, that it will reflect every aspect of our life. Lord, I pray, Lord God, na i-purify mo kaming lahat na nandito, Panginoon. I pray sa tatayo po dito at mag-i-speak ng word mo, Panginoon. Daluyan mo siya ng pagpapala, even yung family niya. Lord, maraming salamat, Lord God. Lord, tulungan mo kami to be independent of our sin, independent of our wrongdoings, independent of our past mistake. And Lord, help us to be more dependent on you. Lord, maraming salamat. Lahat po ng ito ay tinataas namin sa iyo. In Jesus' name, amen. Wow, thank you Lord. Isang maulang pagpapala po sa bawat isa. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you Lord. Thank you God. Okay, so bukas, pagdiriwang natin yung kalayaan ng bansang Pilipinas. So ngayon pa lang we want to honor yung mga taong inilagay ng Diyos upang mamahala sa atin. Maliwanag po sa Bible, iniutos niya ho talaga na pag-pray natin, yung mga namumuno sa atin kapag maayos ang namumuno natin, kasama rin pong may kaayusan po ang bansa po natin. Okay? Kaya po this time, nag-ask po ako sa isang primary leader po natin na siya yung mag-share sa umagang ito ng word. Specifically po talaga, bihira nating madiscuss yung pagmamahal sa bayan. And I believe, pag nakita nyo po yung maunlad na bansa, isa sa katangiang meron sila, mahal nila ang kanilang bansa. Kaya ibalik natin yung pagmamahal sa bansa. Ibalik ho natin yung ipinagmamalaki natin, Pilipino tayo, Pilipinas ang ating bayan. Can I hear amen? So this time, I would like to ask lang po, settle down please, focus lang po tayo.
Huwag natin palagpasin yung word na maririnig po natin sa umagang ito. So, ang atin pong tagapagsalita, siya po yung network leader ng Nehemiah. Ano po? Ng Nehemiah. Isa sa arkitekto ng Praise Church Manila. Isa sa arkitekto kasi ang dami na natin mga architects, engineers, ano po. So we are praying na lang po talaga yung mga doctors, lawyers, ano po, sana madagdagan po talaga yan. Okay? So, kita ko po sa kanyang lingkod na itatayo ngayon, yung bata pa lang po siya, kita ko po na very obvious, mahal niya yung kanyang pamilya. Even yung kanyang network, ano po, kung paano niya ito inaalagaan. So mga kapatid, sobrang blessed tayo ni God. Natutupad na po yung vision natin na hindi tayo nangangarap na may mga pupunta rito na magagaling, na may papasok dito na mga mahuhusay. Ang prayer natin mula sa loob, magpapalabas tayo ng magagaling, mahuhusay, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa bayan. At yung kanyang itatayo po natin ito ay tunay po na siya rin po yung head ano po, sa Barangay 377 Outreach ano po, na ginagamit ng ating Panginoon. Mga kapatid, palakpakan ho natin Mr. Architect John Arvin Chua. Sige po, good morning po sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan po ang Lord sa umagang ito? Yan, bagamat maulan, nandito po tayo magkakasama. Mabuti po ang Diyos. Amen? So gusto ko lang pong batiin muna ang bawat isa, especially po sa mga bagong invite o mga VIP natin. So welcome po sa Praise Church family. Yan. So dito po, nagtutulungan po tayo lumago sa pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang goal po natin palagi, i-deliver ang salita ng ating Panginoon at talaga pong magtulungan mag-grow. Sa mga outreaches din po na naririto, welcome po sa inyo. Okay po, so ready na po ba tayo makinig ng Word of God? Yan. So, tama po yun. Bukas ipagdiriwang po natin yung Independence Day. Okay, so yung araw ng kalayaan. So, flash ko lang po yung... Yan. So, ayan po, sineselebrate natin yung araw ng kalayaan ng bansang Pilipinas kasi alam naman po natin sa history na marami po ang sumako po sa ating bansa. Okay, ang habang panahon po niyan, sinako po tayo ng iba't ibang bansa. Okay, pero ipinaglaban po yan ng ating mga bayani, ng mga una pong Pilipino para po maranasan natin yung kakasarinlan no, ng bansa po natin. Kaya po, pakisabi naman sa katabi mo, malaya ka na. Yan. Okay, so mamaya explain pa natin yung kalayaan, no? Kung ano ba ibig sabihin niya. Sa mga inawit natin kanina, nandun na rin po halos. Okay, so syempre, Independence Day, dami rin pong mga gimmick nung iba. Ito po, nakita ko po ito sa FB na nag-i-scroll po ako. May nakakita rin po ba nito? Grabe, napaka-creative. No? Yung mga Lucky Me, ginawa niya at dinisign niyang Philippine flag. So may mga nabasa akong comment, grabe, ang hirap daw kunin. Baka masira yung design. Okay, so pero nakakatuwa na kahit po sa ganyang paraan, pinakita po niya na yung pag-ibig niya sa bayan. By the way, hindi po ako nag-i-sponsor ng Lucky Me, ha? No? So baka, alam ko na promote na rin siguro yung gumawa niya, nagbabantay na rin siya sa kabilang shelf. Okay, so yan po. So may mga hugot din tungkol sa pag-ibig pagdating sa kalayaan. Yan, mga gustong-gusto po yan ng mga kabataan natin. No? So sabi ng mga hindi makapag-move on, nagkakaturuan na. Sabi niya, Independence Day na, pero bakit nakakulong pa rin ako sa puso mo? Yun, ha? May mga ganyan Independence Day na, dapat daw makalaya na siya doon. So meron din naman mga ready na mag-let go. So sige, Independence Day, pinapalaya na kita, tinatanggal na kita doon sa crush list ko. At sa mga nakagaling sa breakup, yan, kumusta naman ang love life? Ito, parang Independence Day, malaya na. Yun. So, alam natin, no, yung mga ganyang bagay, dinadaan lang natin sa pero napaka-meaningful ng kalayaang ito. Ang gusto ko rin pong i-share pagdating dito, syempre po tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, no, history. So, yung kalayaan na ito, ang hirap pong nakamtan nito Pero syempre, maliwanag po, na yung totoong kalayaan, ibinigay na po sa atin ni Jesus. Amen? Way back 2,000 years ago pa sa cross. Kaya lang itong pinag-uusapan nating kalayaan ng Pilipinas, para sa akin, physical na kalayaan.
Pero ang gusto po ng Panginoong Jesus, kalayaan sa ating mga isipan. Tama? Kaya po nung si Jesus po pumunta, no, sa kanyang mga salita, sinabi niya, ang tanging lang magpapalaya sa tao ay ang katotohanan. Tama? Pero si Jesus po, sinabi niya rin sa John 14:6 na siya ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kaya si Jesus po ang kailangan natin para po talaga tunay na maranasan natin ang kalayaan pong ito. Okay po, sino pong ready talaga na lumaya na sa oras na ito? Pwede ba natin palakpakan po ang ating Panginoon? Thank you, Jesus. So ngayon, parang magiging ano lang muna tayo, klase talaga no? Kasi gusto ko rin pong i-share sa inyo talaga, no, nung binigay po sa akin itong topic, yung about sa pagiging makabayan, baka nga marami na ho talaga, hindi natin alam talaga o kilala yung bansa natin. No? Even tayo kasi sa school, nakita ko yan, di ba, ang daming mga memes, di nakilala yung mga bayani, no? Si Mahoha. No? Pero tama rin naman yun eh. Maria Jose kasi yung ginamit nila. So parang mga ganong bagay, kailangan po pag-aralan po natin. Okay? So recap lang po tayo. Diniscuss po natin palagi dito sa ating pananambahan, dito sa ating mga worship service. Unang-una, syempre, yung pagmamahal sa Diyos. Diyan po nagsisimula lahat. No, maliwanag na una munang dapat natin maunawaan, no, at maranasan yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Upang sa gayon, tinuro sa atin last Sunday service ni Ate Chen, yung pagmamahal naman sa sarili. Kapag naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, malabong di mo mahalin yung sarili mo. No, yung sarili natin. Kasi mas nakikilala natin yung sarili natin kapag nakikilala natin ang Diyos. At kapag minahal natin ang ating mga sarili, doon po tayo nakapagmamahal sa mga tao. Diba? Kaya nga, ang daling magmahal sa iba, kapag nagsimula tayo sa pag-ibig ng Diyos, minahal mo ang sarili mo, madali makapagmahal ng ibang tao. And lastly, na didiscuss natin ngayon is yung pagmamahal sa bansa. So ito siguro, yung pag-ibig sa bayan, somehow hindi nga siguro masyadong natuturo, no? Pero hindi po may aalis na sa Bible, sa salita ng Diyos, part po talaga na sa ating mga mananampalataya na ibigin po natin ang bayan po natin. Kaya ang topic po natin ngayon is about pagiging makabayan. Sabihin nga po natin, makabayan. O, hindi po kababayan ha. Baka po may mga bumili na ng ano dyan. Fellow, in English nila yun. Okay, so pagiging makabayan, ang una kong gustong isipin natin, gaano ba natin kakilala, no, talaga yung bansa natin o yung kultura ng isang ng bansang Pilipinas. So meron lang po akong ipa-flash, no? So ito, yan, walang title yan eh. Ano nga yung title ng pambansang awit ng Pilipinas? Yon, kasi marami bayang magiliw daw eh. Okay, so kahit dyan, nagkakamali ho eh. Ang labanan na lang yung unang lyrics eh. Yan, bayang magiliw kasi yung unang lyrics, kaya yun daw yung title. Hindi po Lupang Hinirang po ang title po ng ating pambansang awit. So sana naman po kahit yan po talaga alam na alam po natin. Ituro po natin sa mga kabataan. Kasi po talaga ako personally, professor na rin po kasi ako sa Iris. Isang beses po nakatin ako ng flag ceremony, medyo nakita ko po talaga hindi alam yung mga proper way, no, tas di rin talaga kinakanta. Kaya ito po, hindi ko naman kakantahin, pero babasahin po natin. Okay, kasi mamaya hindi po natin makanta, hindi pala natin alam yung lyrics. So napakaganda rin po nung lyrics ng kantang ito, ng ating pambansang awit. Ang sabi po dyan, bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya, kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw, ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. So parang kinanta nyo na rin sa isip nyo siguro, no? Nung pagkakabasa ko. So napakaganda po nung mensahe, no, nung lyrics po ng ating pambansang awit. So actually marami pa yung dinaanan, hindi po ito talaga yung nauna. Pero ano man po yan po yung kinikilala natin pambansang awit. Sana po maisapuso po talaga natin yung lyrics. No, yung dulo nga, no, ang mamatay ng dahil sa'yo. Meron pa po bang ready mamatay para sa bayan? Nako, parang wala.
No, pero totoo po dapat yan eh. Kaya nga lari tayo kay General Luna eh. No, yung tanong niya, negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Mamili ka. Okay, so may sumagot sa akin, negosyo at sarili daw para sa bayan. Napaka-pilosopo. No, pero kasi nung sitwasyon na yun, talagang kailangan mamili. Okay, so ganun po eh, sa buhay, totoo po, pag tayo naging makabayan, umibig para sa ating bansang Pilipinas, dapat handa po tayong mamatay para sa Kanya. Okay, so marami pong pagsasakripisyo ang ating gagawin, daraanan para po sa bansa. Mamaya po, i-discuss din po natin yan. So meron pa po yung panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. So ito, babasahin ko na lang din po ito. Napakaikli lang pero hindi na rin po alam ng marami. So ibig sabihin, nanunumpa tayo ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ito po kasi yung pinakasimbolo ho talaga ng ating bansa, no, yung watawat ng Pilipinas. Ang sabi po dito, ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. So yung pinag-uusapan natin na Bible-based din, yun din naman yung nilagay po sa panunumpa. Actually, yan po yung motto natin, no? Yung pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Kaya dapat po aware po tayo sa core values na ito. Hindi po pwedeng makadiyos ka, makatao, pero hindi ka naman makabansa, kulang. Kasi kung totoo po tayong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal din sa tao, para sa akin po yung pagiging makakalikasan, part din po yan ng pagiging makabansa. Mamahalin po natin yung bansang Pilipinas. Kaya mamaya po, no, may mga challenge din po tayo sa bawat isa para po sa pagmamahal natin at pag-ibig sa ating bansang Pilipinas. So dito mag-test naman tayo. Okay? So pang ipa-flash ko. So may mga fill in the blanks. Tingnan nga natin kung masasagot natin tong panatang makabayan. Kinabahan na yung iba. Nako po. Medyo nanlagkit na yung mga nagpawis-pawis na. So panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan maging malakas. Iyon, no? Talin mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking ng mga magulang ko, hindi payo ng aking mga idol. Payo ng BTS, mga army. Hindi po, payo ng ating mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, grabe, talagang nag-aaral sila. Sa iba po, kumusta na? 0 pa rin ho ba? Nakakatatlo na. Yan. At ang lilingkod, nag-aaral at actually nagdarasal. Pero binago, na-revise na po nito lang. Binago lang naman ng konti. Nananalangin na. Ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Pwede po ba natin palakpakan po ang Lord para po sa bansang Pilipinas? So grabe. Kahit ito po ba, tanda pa po ba natin to? Yung totoo. Kung hindi man po, pwede pa naman pong pag-aralan ulit. Kasi po nung elementary ako at high school, lagi naman po talaga namin yung sinasabi, binabanggit, hanggang sa masaulo po talaga. Yung awit pa ng Maynila, ganyan. Siyempre, iba-iba na po yan eh. May awit ng Valenzuela, ibang-iba na po yan. So ito po mga part na ito, kailangan po natin isa puso pa din. At bilang pagmamahal po natin sa bayan, dapat alam po natin yan. Maliwanag, kaya pagdating po sa bahay ho, pag-aralan pong muli. Kahit ako po, nung binabasa ko ito, nare-reminis ko yung kabataan ko. Yes, ang tanda na eh, no? Okay, so nakakamiss din po, banggitin po yan. Siguro nga maganda, pag may mga event din tayo, talaga pong, kasi kahit po sa school, hindi na lagi ito eh. Parang once a month, parang ganun lang. Depende po siguro sa system o programa po ng school. Okay? So, ito po ang tanong natin. So, wala pa tayo sa spiritual part. Doon po muna tayo sa talagang dapat nating ginagawa. No? Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa bansang Pilipinas? So, madami po yan. Pero pumili lang po ako ng at least mga pwede nating madiscuss talaga kung paano ba natin pwedeng maipakita yung pag-ibig natin sa bansang Pilipinas. So, number 1 po, pangangalaga sa ating kalikasan. Okay? So, part ng pagmamahal mo sa bansa is yung pag-aalaga po natin sa kalikasan, yung mga simpleng kalat, no? Thank you po sa Levites, no? Na talagang napakasipag maglinis. Pero dapat po, hindi naman lagi lang tayong umaasa sa mga tagapaglinis. Tayo po mismo dapat, yung mga kalat, alam po natin kung paano siya pulutin, ilagay sa tamang lagayan.
no, nawala na rin po even yung kultura pong yan eh. No, yung talagang kalat dito, kalat doon. So may kasabihan nga tayo, ang kalat na itinapon mo ay babalik din sa iyo, no, sa magitan ng baha. Diba? Kaya nararanasan natin yan ngayon dahil tayo rin po yung may kagagawan, tayo rin din po yung may kasalanan. Kaya sa pagiging makabayan po natin at makabansa, kailangan po bumalik po yung pagmamahal natin sa kalikasan din po. Okay? So alam po natin na ngayon, especially parang laging ang dumi sa paligid, tayo na lang po yung mag-set ng example, especially tayo po na may kinikilalang Diyos. Ano pa po? Yung pag-iingat po sa mga puno natin. No, lagi ko naalala yung sa kanta ng asin, yung masdan mo ang kapaligiran, hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Minsan sa sobrang pagde-develop, no, para maging sign o simbolo ng development ng isang bansa, yung mga infrastructure. Para sa akin po, kahit arkitekto po ako, hindi po ako sang-ayon doon. Sa katunayan nga ho, meron kami sinusunod ngayon, yung Green Building Code of the Philippines. Meaning, yung pagmamahal din sa mga landscape, kasama po yun. No? Hindi po dapat lahat tinatayuan ng establishments or ng mga structures kasi masisira natin yung kalikasan. Kaya saludo rin po ako, may mga arkitekto kong sobrang hinahangaan. Yung alam nila gamitin yung mga natural resources like yung mga puno, hindi sinisira agad. Nagiging part ng design. So ganyan po yung mga pangarap din namin, no, na magawa. Most likely kasi pag nakakita ng lupa, sige, tayo tabasin lahat yan. Tapos tayuan natin ng panibago. So hindi po, no, sikapin natin na mahalin po yung ating kalikasan bilang tanda ng ating pagiging makabayan. Okay, so ano po yung una natin na nagpapakita ng pag-ibig sa bayan? Pangangalaga sa ating kalikasan. Pangalawa, yan, katapatan sa pagsunod sa batas. Nako po, ito siguro marami tayong hindi nasusunod. No, kahit yung mga simpleng batas pa lamang. Siguro possible kasi hindi naman din tayo sobrang knowledgeable sa mga batas. Napansin ko din po yan kaya hindi naman masunod-sunod kasi hindi naman educate sa mga batas ng bansa eh. Pero sa palagay ko tinuturo 'yun. Kaya lang di lang siguro tayo nakikinig nung estudyante pa tayo. No? So pero yung mga simpleng batas trapiko, no? Ang bihira nakalagay na huwag tumawid, nakamamatay. Tawid pa rin. No? Talaga may mga umismile eh. Talagang sila 'yon eh. No? So pinalitan na huwag tumawid, marami nang namatay. Hindi pa rin natakot, tumatawid pa rin. So pinalitan na subukan mo tumawid, ikaw na yung susunod. Kailangan takutin pa eh. Kailangan takutin mo pa para lang sumunod. So ang point ko lang, even sa mga ganong klaseng batas, hindi tayo makasunod. So isa pong pagpapakita yan ng maliit o kawalan ng pag-ibig natin sa bansa po natin. Kaya ngayon po, maganda, nag-aaral din po tayo ng mga batas. Sa amin po kasi sa architecture, may mga batas ho talaga. Okay, may mga building code, may mga building laws. Sobra ko po yung inaaral at yun po yung pinakalagi kong passion kapag meron pong client. No, yung ituro sa kanila yun. Kasi wala naman silang alam dun eh. No, kaya nga part po ng service namin bilang mga arkitekto na i-share yun. Kaya sa atin po, mga bata pa lang, turuan na natin ng batas. Di ba sa batas trapiko din, sa mga sasakyan, dami pong ganyan eh. Hindi po talaga nag-aaral po ng batas. Pero hindi po natin mamamahal ng totoo ang ating bansa kung sa mga batas po na yan ay hindi po tayo nakasusunod. So dahil napag-uusapan na rin po yung batas, gusto ko rin pong i-share. Sorry. Yung Republic Act 8491. So meron din po tayong batas tungkol po sa ating bandila. So hindi po yan alam ng marami. Republic Act 8491, Flag and Heraldic Code of the Philippines. So marami po dyan kung paano ba inaangat yung bandila, bawal sumaya. Di ba kaya nga po daming mga kabataan, no? Alam ko nagtrending din yan, inaapak-apakan yung bandila. Bawal po yun sa batas eh. Kawalang galang po yan sa ating watawat. Kaya ito po sa Republic Act 8491, may ilan lang po ang kinuha para aware na rin po tayo. So parang klase lang ha. Sarang napakamot na yung iba. Hindi ako nakinig dyan eh, nung tinuro sa NSTP. Okay? So at least mare-review natin. Okay? So reviewin lang po natin kung ano yung mga ilang batas. O syempre, pagkilala muna sa ating mismong watawat. So may mga simbolo yan,
no? May mga colors na may mga kahulugan po. Okay, so para at least aware tayo, pwede nating ituro sa mga bata. So ayan po yung Philippine flag natin. Yan, so ganyan po yung pinaka naging final design. Ang dami rin pong dinaan ng proseso nito bago po maging ganyan yung final design. Actually, ngayon may mga isinusulong pang disenyo, hindi pa lang naaprubahan. So ito muna yung kinikilala nating pinaka-itsura o standard na design ng ating watawat. So ano po yung mga isa-isahin po natin yung triangle po muna. Okay, may kahulugan po yun, no? Yung triangle na puti. So ang meaning po niyan, liberty, unity, and autonomy. So meron po siyang, meron pong dapat tayong explanasyon kapag may nagtanong sa atin. No, baka yan din po, nalimutan na ho natin yan. Okay, so again, liberty, unity, and autonomy. Hindi na po natin sobrang e-elaborate po ito. Okay, so yung sun naman, yung 8 rays niya, may meaning po yun. Sikita naman natakpan yung Manila. Okay, so 8 po yan, 8 provinces na nakipaglaban, no, nung panahon nung gera po. So yun po yung Manila, Bulacan, Cavite, Nueva Ecija, Laguna, Batangas, Tarlac, at Pampanga. Okay, so at least alam po natin, no? Kasi baka isipin po natin, drawing lang, no? Kaya kailangan po malaman natin yung explanation. O syempre ito mas siguro tanda natin. Yung 3 stars, yan po yung sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Pagdating naman sa color, yan, yung blue, yan yung, ang sinisimbolize niya is peace, truth, justice, and universality. Okay, kaya alam naman natin na kapag po natin, no, itinaas ang bandila ng Pilipinas, blue po yung nasa taas dahil wala namang pong gera. No, nagbabago po yan kapag meron pong war. Kasi po ang sinisimbolo naman ng kulay pula ay bravery, patriotism, and willingness of the Filipinos to defend their country. So part po talaga yon, no? Yung pagde-defend sa ating bansa. Pero ewan ko lang talaga lahat, no? Kung handa pa ba natin talagang ipaglaban yung bansa po natin. Sa totoo lang, dami nga rin po nating reklamo sa bayan natin eh. Di ba? Kaya ngayon, pag nababalikan po natin ito at nalaman natin yung history at culture po ng ating mismong bansa, mauunawaan po natin. Sa totoo po talaga yung patriotism po yung pinakahalos nawawala na sa ngayon. No, sa school kasi siguro hindi na rin masyadong napapractice. No, maraming mga kabataan hindi na talaga alam. No, ewan ko rin po kasi sa mga naging parent na kung natuturo pa ba natin sa kanila yon. Kaya mahalaga po ngayon ulit na balik-tanawan po natin yung mga kahulugan po neto. Okay? So yun po yung sa pangalawa, no, kailangan matutunan po nating sumunod sa mga batas bilang pagpapakita ng pag-ibig natin sa bansang Pilipinas. Okay? May natututunan po ba? Okay. Kung wala pong natututunan, uulitin ko po. May natututunan po ba? Yun, dumami. Ayaw nang maulit, hahaba. Number 3, pagpapahalaga sa sariling wika. Yan. No? So kailangan po na tayo mismo nagmamahal sa ating sariling wika. No, may nabasa ako nakakapogi daw pag nagko-Koreano. Yan. So kaya anyong haseyo sa imong tanan. Koreano na Tagalog din o Bisaya. Okay, so kaya may mga naririnig pa akong ganyan, yung anyari sa'yo, di ba? Tagalog na pala ba't ka makuda? Yung pala, bakit daw maingay? Anyari sa'yo, ba't ka makuda? O bakit tanong nga yung katabi, ba't ka makuda? Yan, maingay no? Maraming sinasabi. Yan, pero yun po yung kailangan nating maunawaan. Part po yung sarili nating wika, yung paggamit po nito para masabing mahal po natin yung bayan. Wala naman pong masama mag-aral ng ibang language, pero kung nandito naman po tayo sa bansa natin, magtagalog po tayo. No? Turuan po nating mabuti, no? Maging talagang fluent sa Tagalog kasi talagang English yan . So bata pa lang, tinatrain na nag-English hanggang sa talagang yung sariling wika, hindi na po napapractice, no? hindi na marunong. Kaya dapat po, kasi yun po yung simbolo rin ng pagkakakilanlan ng bansa, ang atin pong wika. Okay? So, yun po yung tatlong bagay na may share ko lang. Para po mapagsikapan natin, mapag-aralan muli, ma-evaluate yung sarili. Ito bang tatlong bagay na to? Marami pa po yan Pero yung tatlong bagay lang po na yon, yung kahit papaano, yung makita lang po nating muli sa ating mga sarili. Okay po ba? So, ngayon naman po, yun po yung mga general. No? Bilang Pilipino, dapat alam natin. Pero syempre ngayon, tingnan naman natin, yung Bible ba nag-i-speak ng about patriotism?
Tinuturo ba ng Bible, ng salita ng Diyos, yung pag-ibig sa bayan? Of course, tinuturo po yan ng Lord. So meron tayong babasahing passage, no, para magets po natin. No, makita natin kung paano ba, ano yung mga pwedeng gawin, no, lalo na po tayo bilang mga mananampalataya at mga Kristiyano. No, ang ano naman pong makita, nakalulungkot, na tayo pong may kinikilalang Diyos, tayo naman po yung walang pag-ibig talaga sa bayan. Okay? So kahit po ako, mapalad lang po ako kasi nung nag-aaral po ako, nagkaroon ako ng mga mentor, na grabe yung pagmamahal talaga sa bansa. No, yung Philippinism ideology, lagi nilang sinishare sa akin. No, kasi talagang, mamaya share ko din po yan, pag hindi ka aware, talagang yung pakikibaka, mag-iiba yung tingin mo eh. Parang ang cool kapag sumasama-sama sa mga rally. No, mamaya po mag-share po ako ng ilang kwento patungkol po dyan. Okay, so may babasahin po tayong passage. So ito po yung pinaka-title nung gusto ko pong i-share sa atin. Christians in Nation Transformation, part po ang mga Kristiyano para sa pagbabago ng bansa. Agree po ba tayo doon? Hindi pwedeng puro simbahan lang ho tayo. Tapos wala tayong ginagawa para sa pagbabago ng ating bansa. Sobrang contradict po yun sa ating pananampalataya. Sino naman po maniniwala sa atin? No? Nag-share po tayo ng Word of God. Pero tayo number one, nagkakalat, no? Nanalait sa ating mismong lengguwahe, hindi sumusunod sa batas, parang sobrang contradicting po talaga siya. So ang pag-uusapan po natin ay isang kwento sa Bible, sa Book of Nehemiah. So babasahin ko po ito, medyo mahaba lang, buong chapter 1. Okay, pero yung mga pointers naman po natin, hindi lang natin sa chapter 1 kinuha. So ako na lang po yung magbabasa. So sa starting verse 1 to 2 ng chapter 1 ng Nehemiah, sabi po dito, so sige, bigyan ko lang ng background. So sa Nehemiah kasi, yung book, magkakadugtong to yung kila Ezra, Nehemiah, even yung kila Zerubbabel. So panahon niya ng pananakop, no, sinakop yung bansang Israel, nagkaroon ng exile, napatapon yung mga Israelites. So ang gulo, pangit yung sitwasyon. Kaya ang sabi po dito, noong ikasyam na buwan, ang buwan ng Kislev, ng 12 taon ng paghahari ni Artaxerxes sa Persia, naroon ako sa palasyo sa Susa. Doon ay pumunta sa akin ng isa sa mga kapatid ko na si Hanani. Okay? Galing siya sa Juda, kasama ang ilang kalalakihan. Tinanong ko sila, o sa ibang salin, kinumusta ko. Kaya gustong-gusto ko rin yung part na yun. Kasi kapag may concern ka sa bansa mo, kukumustahin mo din. Tatanungin mo din. So sabi ni Nehemiah, tinanong ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nagsibalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Sumagot sila, labis na nahihirapan ang mga nagsibalik sa Juda. Bakit daw po? Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Ito po yung naging tugon ni Nehemiah. Nang marinig ko iyon, umupo ako at umiyak. So grabe, no? Tayo ba pag nabalitaan natin ganito yung nangyayari sa Pilipinas, ito po yung nararamdaman natin, yung maupo, maiyak sa sitwasyon ng bansa. Kaya dito po marami po tayong matututunan patungkol sa pag-ibig ni Nehemiah rin po sa kanyang bansa. Ilang araw ako nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Sinabi ko, Panginoong Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamangamanghang Diyos. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Akong lingkod nyo ay nananalangin araw at gabi. Sobrang tindi. No? Day and night nagpe-pray para po sa nation, para sa bayan ng Israel na mga lingkod nyo. Pakinggan nyo po ako at tugunin ang dalangin ko. Pinapahayag ko sa inyo ang mga kasalanan naming mga Israelita. Inadmit niya muna na kaya naman naging ganun Hindi lang po biglang gumulo ang bansa. Malaking factor yung mga nagagawa po nating kasalanan, unang-una sa Diyos, at yun na po yun. Kaya nagkakaroon ng maraming kaguluhan, mga pangit na bagay dito po sa ating bansa. Ipinahayag ko sa inyo mga kasalanan ng mga Israelita, pati ang mga kasalanan ko at ng aking mga ninuno. Lubha pong napakasama ng ginawa namin sa inyo. Hindi namin tinutupad ang mga utos nyo at mga tuntuning ibinibigay sa amin sa pamamagitan ni Moses na inyong lingkod. So dito may background na tayo, yung hindi pagsunod sa batas ng Diyos ay simula po ng destruction. Basta basic principle, kapag nag-violate ka ng batas, destruction po ang kasunod niyan. Kaya nga po sa iba sa batas trapiko po ulit, hindi mo sundin yung batas, magkakaroon ng aksidente, magkakaroon ng mga banggaan.
Okay? Parang ganun din po talaga yan. Kapag tayo, hindi tayo natutunang sumunod sa batas ng Diyos, bago nga sumunod Tayo po ba alam ang batas ng Diyos? Madalas po sa atin, marami siguro, ayoko magbasa niyan. Ayoko magbasa ng Bible. Yan po yung book of law Diyan po natin malalaman yung mga dapat nating gawin para po tayo umunlad. At kapag hindi po natin yan sinunod, puro nga po kasamaan yung mangyayari. Ano pa po nangyari? Alalahanin po ninyo ang sinabi nyo noon kay Moises, kung kayong mga Israelita ay hindi magiging tapat sa akin, pangangalatin ko kayo sa ibang mga bansa. Ngunit kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lugar na pinili ko upang ako'y parangalan. Kami po'y mga lingkod nyo at mga mamamayang iniligtas nyo sa mamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Panginoon, dinggin niyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin ng iba pa ninyong mga lingkod na nasisiyahang igalang kayo. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari at naway kabutihan ang maipakita niya sa akin. So grabe yung pag-ibig ni Nehemiah sa bansa, sa kanyang bansa. Na sobra niyang idinalangin, sobra niyang iniyak sa Panginoon kasi hindi niya na matanggap Niyuyurakan sila ng mga katabing bayan. Uy, yan pala yung bansa ng Diyos i-reflect lang ho natin sa ating bansa. Philippines is the only Christian nation sa Asia. Pero sobrang maunlad po ba tayo? Pwedeng pinagtatawanan po tayo kapag puro faith yung pinairalo natin. O di ba may Jesus kayo? Bakit ganyan bansa nyo? Parang ganun po yung nafe-feel ni Nehemiah, hindi niya matanggap Lord, ikaw yung kinikilala naming Diyos, ba't ganito yung nangyayari? Ba't ganito yung sitwasyon? Ganun din po sa atin, sobrang daming religion sa bansang Pilipinas. No? Talagang paramihan, masabing mga relihiyoso. Pero tingnan niyo po yung nangyayari sa bansa po natin, corruption, no? Mga krimen, kahirapan, sobrang dami. Kasi mamaya rin po, didiscuss natin Hindi naman po kasi religion talaga yung solution sa maraming bagay. Okay, so ano po yung mga bagay na matututunan po natin dito po sa Book of Nehemiah bilang Kristiyano? Again, yung topic po natin, Kristiyano, kung paano sa pagbabago ng bansa. Kung paano tayo tutulong sa pagbabago ng ating bansa. So may mga ginawa siya. So ano po yung sinabi dito? Yung una po, narinig ko iyon, upo ako at umiyak, sabi sa verse 4, ilang araw ako nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Sabi sa verse 6, akong lingkod nyo ay nanalangin araw at gabi para sa bayan ng Israel na mga lingkod nyo. So unang point po na gusto ko pong i-share sa inyo bilang mga Kristiyano sa pagtugon po natin sa pagbabago ng bansa, kailangan po tating manalangin para sa bansa. Sabihin nga po natin, manalangin para sa bansa. Alam niyo po, natutunan ko rin po ito sa Praise Church. No? Narinig ko po ito kay tatay na nagsisimula pa lang din po ako sa pagkilala sa Panginoon. Wala naman pong ibang mananalangin sa bansa kundi po mananampalataya. Alam naman po natin, nung tayo'y wala pang pagkakilala sa Diyos, ang panalangin natin puro pansarili. Wala talagang nakakaisip, Lord, baguhin niyo yung bansang Pilipinas. Lord, yung mga leader ng bansa, tulungan niyo, strengthen niyo, mag-produce kayo ng mga godly leaders. Walang ganun. Kaya nga, ito pong ginawa ni Nehemiah, sobra po yung example na tayo pong mga mananampalataya ay dapat pong manalangin para sa ating bansa. Amen po ba tayo doon? Tuwing prayer and fasting, no, pinapasama po natin prayer, ano po natin yan ano tawag doon, prayer, ano po, basta pa part ng prayer natin, no, na pinagpe-pray talaga yung bansa. Pero tuwing prayer and fasting lang ba? Yung prayer item pala yung tawag. Sa laging laman yan ng prayer item natin, yung bansa. Pero sana kahit hindi po prayer and fasting, ipag-pray po talaga natin ang bansang Pilipinas. Yung bansa po kasi natin, hindi na po yan kayang, lahat naman po ng bansa, I think, kung wala pong pagsama ng Diyos, for sure wala pong magandang magagawa, walang mangyayari. Kaya tayo po yung dapat na talagang lumalaban sa panalangin para po sa bansa natin, sa mga leaders. No, sa history nga po, kaya naging maunlad yung Amerika, binis talaga nila yung constitution nila sa Bible. Kaya naging ganun yung progress. Pero ngayon po kasi nagkakaroon ng mga pagbabago sa batas, no? May mga batas na talagang hindi nagpapa-under sa batas ng Diyos, kaya nagkakaroon ng mga problema. Kaya tayo po, isa po yan sa ilaban natin, sa mga leaders na naluluklok po sa bansa po natin. Kailangan po tayong manalangin para sa kanila. Ipag-pray po natin yung wisdom, leadership po talaga,
no, magkaroon ng mga godly leaders. Hindi lang po kasi leaders lang ang kailangan eh, kundi godly leaders po. Yung mga leader na may alam po talaga sa batas ng Diyos. Doon po ako talagang sobrang naniniwala. Kaya nga po sa atin, no, sobrang ine-encourage, ine-empower, especially po mga kabataan. Babalikan ko pa rin naman po talaga dyan yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na kabataan po ang pag-asa ng bayan. Naniniwala po ba kayo doon? Parang ayaw nyo pong maniwala. Naniniwala po ba kayo na mga kabataan po ang pag-asa ng bayan? Amen dapat. Kaya lang ho, dahil nawala na yung mga tamang kultura, hindi na na-practice. Kasi yung mga youth, yung mga kabataan pong yan, dinedevelop po yan eh. Isipin po na lang natin, kung na-prepare natin sila ng maayos, sila yung mga magiging future leaders. Ang mahirap po kasi yung usapin po nung separation ng state and ng church. Sinasabi nila na bawal makisama sa politics. Sobrang ano po ako doon, hindi po ako sang-ayon. Ang bawal para sa akin, yung state, magtayo ng sarili ng religion. Kasi yung public funds, gagamitin nila doon. Yun po yung bawal. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, mga church leaders, pwede po tayong tumakbo sa politics. Tama po ba? Kaya dito po sobrang nating dinedeclare, yung katabi mo, yan yung mga future senator, congressman. Di ba? Kasi po, sino ba yung nag-aaral ng batas ng Diyos? Tayo po na mga nakikinig ng salita ng Diyos. At yun po yung kailangan. Kasi wala pong magbabalanse sa constitution, ipasa lahat ng batas, ang ayunan lahat. Paano pag against sa law ng Diyos? Diyari ho tayo. Kaya tayo po dito, pinoproduce po talaga natin at pinagsisikapan. Sobrang supportive po ako ng vision po ni Tatay pagdating sa kabataan. No, even Pastor Jay at lahat po ng primary leaders, I believe. Nagpo-produce po tayo ng mga hindi lang mga taong simbahan, pero mga agent of change. Sabihin nga po natin, agent of change. Kasi yan po yung gagamitin ni God. Tayo rin pong mga leaders, ipuposisyon niya eh. O for example po sa amin, sa architecture, kasi yun po yung pinaka-scope eh. Kami po minsan nag-uusap din po kaming mga architects dito po sa Praise. Siyempre may mga organization po ang architecture. So isa-isa po yan, pinag-aaralan din namin pasukin. Kasi niniwala kami na malaking factor yun para maka-help kami sa architecture industry. Tama? So kayo rin po, wag po kayong matakot. Mamaya po sa challenge part natin, may explain po ako sa inyong passage na tayo pong mga Kristiyano, dapat po talaga, wag po tayong matakot na pumosisyon para po ipakilala ang Diyos sa bansa. Amen? Pwede ba nating palakpakan po ang ating Panginoon? Hallelujah. So yan po yung unang point na dapat nating matutunan. Manalangin po tayo para sa bansa. Sobrang kailangan po yan ng bansa natin. Maraming po mga bagay hindi na po kayang ayusin, pero sa Diyos po, walang imposible. So meron pa pong sinabi sa chapter 2 naman ng Nehemiah, verse 18, sinabi ko sa kanila kung paano, bakit nandito na po agad? Ayan, dito po muna. Nehemiah chapter 2 verse 5. At pagkatapos sumagot ako sa hari, kung maaari po, mahal na hari, at kung nalulugod po kayo sa akin, gusto ko sanang umuwi sa Juda para ipatayo ang lungsod kung saan inilibing ang aking mga ninuno. So hinighlight ko yung idea nung muling ipatayo ang lungsod. So si Nehemiah, meron siyang, point number 2 natin, pangarap para sa bansa. Kaya yung point natin, number 2 natin, sabihin nga po nating lahat, mangarap para sa bansa. Ilan na lang din po talaga yung may dream para po sa ating bansa. Madalas personal lahat. Wala naman pong problema, I think. Pangarap para sa pamilya, check din naman. Pero totoo rin po bang, kung ang tanong ko kanina, totoo bang may nananalangin pa para sa bansang Pilipinas? Meron pa rin ba talagang nangangarap para sa bansang Pilipinas? Maganda po yan ma-evaluate. No? Even din po tayo. Ito bang mga dreams na ito na nasa heart ko? May katungkulan ba to para sa bansa? Ano ba yung end goal? Bakit gusto kong maabot ito? So nag-usap kami ni Ate Chen nung Friday lang. Nagkakwentuhan kami. Hindi naman din po alam ni Ate na ako po mag-i-speak ngayon. So bigla lang siya nag-share dun sa career niya. No? So maraming nurse po si Ate na yung pala yung una niyang profession. So marami pong mga nurses nung time na yon, hindi po ako ganun ka-aware. Siguro high school ata ako noon. Nagpupuntahan daw nga sa ibang bansa. So again po, hindi naman po sinasabi kung masamang mga ibang bansa. Pero ang ganda lang po ng point of view kasi ni Ate. Na napapa-smile ako kasi ganun din po yung point of view ko.
Pagdating naman din po sa profession namin. Kasi yung mga ganyang profession, ang benta niyan sa ibang bansa eh. No, pag-graduate mo, saang bansa ka pupunta? No, dito maganda practice dito. Naku, wala kang mapapala sa Pilipinas, sayang lang practice mo dyan. So si ate sabi niya sa akin, no, nag-aalisan na yung mga kaklase niya, kaibigan niya. Pero siya maliwanag, dito ko gagamitin ng Diyos eh, sa bansa natin. Para saan pa na nag-aral ako ng kursong ito, ng profession na ito, tapos igagamitin ko lang din sa ibang bansa. So sa mga nasa ibang bansa naman po, okay lang po yun. Pero isa lang pong pagpapakita ng pagiging makabayan kung kaya. Ipaglingkod lang po muna natin, no, yung buhay po natin para sa bansa. Amen po ba tayo doon? Huwag lagi pong pagpunta sa ibang bansa kung pupunta man, di ba yung declaration din po at prayer ng ating pastor? Sana magbabakasyon lang. Hindi naman yun doon na po tayo. So pwede siguro, case-to-case basis, pero muli inuulit ko, ang ganda lang makita. No, kami nag-uusapan pa namin ni ate, totoo din naman ate. Kung kaya silang pagpalain doon, kaya lang naman sila pumunta doon kasi laki ng kita. No, grabe yung may ipon mo. Totoo naman siguro talaga. Pero ganun ba kaliit si God para hindi tayo pagpalain sa sarili nating bansa? I doubt. Baka masyado lang po tayo nagmamadali o naiinip sa buhay. Marami po ako nakita, nag-stay naman sa bansa, umunlad din ho talaga eh. At least sa bansa niya pa siya nakapaglingkod. Kaya yung pangalawang pong bagay po na nais kong i-share sa inyo, mangarap po tayong muli para sa ating bansa. Ano bang maitutulong ko? Sa mga estudyante, marami po kayong maitutulong sa ating bansa. Ayusin nyo lang yung pag-aaral nyo, malaking laban po yan. Sa atin naman pong mga magulang, turuan po natin ng mabuti ang ating mga anak patungkol din po sa ganitong bagay. Malaki pong bagay po yan para po sa ating bansang Pilipinas. So una po, ano po yung unang dapat nating gawin? Manalangin para sa bansa. Pangalawa, mangarap para sa bansa. Ibalik po natin itong dalawa. At ito pong pangatlo, no, yung last point po natin sa oras na ito, ay galing sa Nehemiah chapter 2 pa rin, verse 18. Sinabi ko sa kanila kung paano ako kinalingan ng Diyos. Kausap niya na dito yung mga Israelites. Nag-start na sila mag-rebuild ng wall. At kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, magsimula na tayo ng paggawa. Ang tugon nila, ayun yung tugon nila, magsimula na tayo sa ating paggawa. Kaya masigla silang nagtulong-tulong sa maganda nilang layunin. Hindi po ba ang sarap sumuporta at tumulong sa magagandang layunin? Sobra po yan. Kaya po ako, believer po ako at supporter talaga ng mga nangangarap din po. Kaya pag ako po may nakausap akong isang tao at nakita ko grabe yung ano nito, yung vision, hindi po ako nagdadalawang isip na sa abot na makakaya ko, susuporta ako dito. Kahit doon lang na part. Kasi ganun po yung ginawa nila. Nung nalaman nila yung layunin ni Nehemiah, nagtulong-tulong po sila. At yung pagtutulungan po na yan, may kasama pong sakripisyo. At ang pangatlo pong gusto kong ituro sa inyo, tayo po'y kailangan na magsakripisyo para sa bansa. Kanina po nung binasa natin yung lyrics ng Lupang Hinirang, nandun yun eh. Yung mangmamatay para sa'yo. Kailangan po nating magkaroon ng sakripisyo po sa atin pong bansa. Kung puro pansarili lang talaga, kasi yan po yung, I think, pumasok sa isipan ng marami, kaya ang dami pong hindi na naging masunurin. Sarili ko. Human rights, hindi po ako against din po doon eh. Kaya lang minsan sobra eh. At nawawala na sa atin yung pagsasakripisyo sa bansa. May mangyaring ganito, dapat kasi ganito. Hindi man lang nagbibigay na ng leeway, no, ng konting palugit, ganyan. Kasi wala na ho yung pagsasakripisyo sa bansa eh. Na I think isa po ito sa kailangan po natin. Hanggang kailan po o hanggang saan kaya nating isacrifice para sa bansa? Hanggang kamatayan? Kaya kailangan po, kasi po kung bakit ko po nakita rin to sa part, nung nagtulong-tulong sila, syempre matatamaan yung mga personal nila eh. Diba yan, bakit pa mag-aayos ng wall? Di naman ako mason. Hindi nga ako marunong maghalo ng semento. Ang daming tatamaan doon for sure, pero willing silang mag-sacrifice para po sa kaunlaran ng kanilang bansa. Kaya po sa atin din po bilang mga mananampalataya na tumutugon po sa pagbabago ng ating Pilipinas, kailangan pong bumalik yung pagsasakripisyo po natin. Kung usapin lang ng pagsasakripisyo, marami na po nagpakita po sa atin yan. Mga bayani, even po yung mga modernong bayani po natin ngayon. Kaya sobra po akong gusto ko lang pong magpasalamat, O God, sa mga, kung may magpupulis man o may pulis man tayo dito,
Saludo po ako sa inyo, no? Sakripisyo po ang pagiging pulis, no? Bilang pagpoprotect sa ating mga mamamayan. Ano pa? Yung mga doctor and nurse. Thank you din po sa mga doctor at nurse po natin. Na araw-araw po na halos gumagamot, umaalalay para sa mga mamamayang Pilipino na may karamdaman. Sila po yung mga modernong bayani po natin ngayon. At syempre, mga guro, liliit ng sahod. Ewan ko ako nataasan na eh. Pero grabe, alam niyo po napakadakilang profesyon ng teacher. So sila, ang sarap nilang pasalamatan dahil kasi kahit ganun lang yung makukuha nila sa bansa, ganun lang yung opportunity, pero grabe po nilang ibinibigay yung buhay po nila, pagsasakripisyo para sa bansa. At syempre gusto ko rin pong pasalamatan yung mga pastor. No? Sila yung parang hindi napapansin, pero sila yung halos talagang behind the scene ng bansa eh. Nananalangin, talagang masigasig na nagtuturo ng salita ng Diyos kasi alam nila yung pag-asa nasa Panginoong Yesus eh. Kaya pwede ba nating palakpakan po lahat po nung nabanggit ko? Yan. At sabihin naman natin sa kanila, maraming salamat po. Yan. Isa po, parang ayaw nyo mag-thank you talaga. In 1, 2, 3, go. Maraming salamat po. No? So sila yung mga ano natin eh, modern day heroes. Okay? So kaya yan po yung part na kailangan din po nating matutunan mag-sacrifice. No, may mga profession na sobrang nangangailangan ng pagsasakripisyo pero ang ganda po ng bunga eh. Amen? So review lang po tayo. Ano po yung 3 bagay na tugon po ng isang Kristiyano para sa pagbabago? Kailangan po natin una. Number 2. And pangatlo po. Yan, magsakripisyo para sa bansa. So again, mga Kristiyano sa pagbabago ng bansa. So dito po sa last part, no, sobra ko rin pinagpe-pray para po makita, maisip, Lord, paano ba kami babalik din talaga sa pag-ibig namin sa bansa? Marami po tayong pinag-usapan, mga pointers kanina, pero I think ito po yung isa sa pinakamahalaga na kailangan po nating maunawaan para ipakita yung totoo ring nating pag-ibig sa ating bansa. Tayo po'y nasako for almost 100 years. 333 sa Spanish, no, Spaniards. Tapos almost 50 sa Americans. And almost 50 din o mga ganyan sa Japanese. Sobra po tayo na-colonize ng iba't ibang bansa. Pero ito nga pong sineselebrate natin na araw ng kalayaan ay nagpapakitang tayo'y malaya na. Pero kahit po malaya na tayo, utak alipin pa rin po ang marami po sa atin. Kaya nga po, yung kalayaang pinag-uusapan natin kanina, sobrang kailangan makita muna natin, bagamat may kalayaan na dinedeclare ang Pilipinas, yung kalayaan muna sa Diyos, yung dapat po nating maunawaan. Si Jesus talaga nagpunta dito, hindi para magdala ng mga religion, pero po para impluwensyahan po tayo ng kaharian po ng langit. At tayo po may mandate bilang mga Kristiyano, minsan nagtataka tayo, bakit ganito pa yung bansa? Bunga po ito lahat ng mga ginawa natin sa nakaraan. At kung ano po yung bukas natin, ay bunga ng mga gagawin natin ngayon. Kaya bilang mga Kristiyano, may malaki po tayong responsibilidad kung paano po tayo talaga mag-a-act o mabubuhay bilang isa pong mananampalataya. So meron po akong babasahing passage po sa inyo. No, pinaka-challenge ko na rin to sa bawat isa at dito na rin tayo mag-end. It's about influence to, pero basahin po muna natin yung verse. Sabi sa Matthew 13:33, Mateo chapter 13, verse 33. So maisip natin tayong lahat ito. Nung pinag-aaralan ko to, last ko pa yan, nung mga nakaraan ko pa, nireview ko lang ulit. Sobrang kailangan nating balikan ito. Sabi po dito, talinhaga ito ni Jesus. Sabi niya, nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga, parable. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Tayo po bilang Kristiyano, ang pinakamalaking kalaban po natin is yung tinatawag na religious spirit. Pwede pong nagiging ganyan na tayo. Kaya nga dapat po, i-confess din natin yan sa Lord eh. Baka may ganyan na, di basta uma-attend lang ako ng Sunday, basta nakikita lang ako sa church, sa mga services,
Akala natin yun na talaga yung pinakadapat nating gawin. Pero itong talinhagang ito, ang nagpapakita, kaya hinighlight ko yung word na inihalo. Kasi kailangan po natin nung word na influence. Sabihin nga po natin, influence. Yung pagiging makabayan na to na pinag-uusapan natin, kung ito nawawala na, paano ito mababalik? Kailangan po natin impluwensyahan pong ulit yung mga tao. Amen? At ito pong influence na to ay very powerful po yan eh. No, hindi po kaya nating madala, mabago ang bansa sa religion, kundi sa influence lang ho. Kaya mga kapatid, no, mga kapwa mananampalataya, itaas po natin talaga yung influence po natin. Sabihin nga po natin influence. Kaya nga po sa mga kabataan naririto, no, sobrang challenge po sa inyo, mag-aral po kayong mabuti. Sobra po. Kasi po kung gusto nating itaas yung level ng influence natin, kailangan po maganda yung standing natin pagdating sa education. Kasi po sa totoo lang, kapag tayo po, alam mo niyo po, yun yung hindi talagang nagsisikap sa pag-aaral, palagay niyo makaka-impluwensya tayo. Kahit sabihin mo pang Kristiyano ka, pag tinanong, sino ba yan nagsasalita na yan? Ano yan palakopya, number 1 lakwatserot, lakwatsera, wala na. Sira na kagad ang influence mo. Kaya mga kabataan, I challenge you, kahit mahirap po ang sitwasyon, pahalagahan mo yung edukasyon, mangarap muli tayo na itataas po natin yung quality ng education po natin kasi kapag tayo po may mataas na pinag-aralan, marami pong makikinig sa atin. Kaya doon po tayo mas maipoposition strategically ng ating Diyos kapag tayo po nag-aaral mabuti. Tama? Kahit po tayo pong mga magulang, no, kailangan po natin itaas yung level ng influence natin. Huwag tayo papayag na ganito lang kasi pag mga Christian ganyan lang. Hindi po, kaya sobrang saludo ako sa mga vision na dapat pag mga Kristiyano, especially pag mga taga-Praise Church, mga A students yan. Mga excellent. No, hindi laging pagalingan po skills, with character. Yung kapag nakita yan sa school, si ganito ba? Grabe, mahusay yan. Sobrang kitang-kita yung Diyos sa buhay niyan. Pag ganun, ang laki po ng impluwensya po natin. Tama? Kaya minsan kahit Christian ka na, wala kang madala. Wala kang masama sa Lord, ang hirap maniwala eh. Ay, Christian ba yan? Yan yung number 1 chismoso eh. Yan yung maraming chika sa akin eh. Sira na po kagad yung influence po natin. Kaya sa oras pong ito, binabalik ko po sa inyo, ayusin po talaga natin yung pagiging po natin, no? Yung pagsunod po natin sa Lord. Doon po natin magagamit ng maayos yung influence po na yon. Yung yeast, no? Yung English po niyan, yeast, yung levadura. O sa mas mababaw na Tagalog, pampaalsa. Tayo po yung mga pampaalsa na nilagay ng Lord saan ka man naroroon para influensyahan po yung mga tao sa paligid mo. Businessman ka, may mga empleyado ka, grabe, impluensyado mo na yon. Kaya tayo po, nagsisikap po tayo, umangat yung level eh. Kahit ako po, hindi ko makakausap boss ko kung ako po hindi nagsisikap eh. Kaya po ganun din po, no, sobra ko minamahal yung pag-aaral, yung pagsisikap na matuto. Kasi alam ko, mas marami ako maaabot, mas mapapakinggan ako ng mga marami kapag pinagbuti ko po. Kaya sa ating po mga kabataan, sana po tigil na po yung natin yung lakwatsa lang. Kupit-kupit lang. Huwag po ganun mga kapatid. Kahit po mahirap yung buhay, ilaban po natin yung edukasyon. Amen po? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. I believe meron pong natututunan, no? Especially po yung mga ganitong kaisipan. Kasi kahit sa church, dapat po tinuturo talaga to. No? So ano pa yung mga kailangan natin gawin? Ang sinabi po doon, ihalo. Sabihin nga natin, ihalo. Syempre, ganito rin po problema. Wala pong silbi ang pampaalsa at lebadura kung nasa kahon. O lebadura lang din ang kasama. Kailangan pong humalo. Sabihin nga po ulit natin, humalo. Ang hina ng pakinabang natin, kung tayo pong mga Kristiyano, tayo na lang magkakasama palagi. Kaya nga naniniwala po ako, tayo nilalagay din ng Lord sa kung saan-saan eh. Mga outreaches, no? Pwede ba natin palakpakan yung mga outreaches? Sobrang yan po yung vision at katotohanan na ibaba mo na yung influence ng Kingdom of Heaven dyan sa Barangay 377, sa Malabon, sa Maykawayan, Valenzuela, Wagas, o Bando. Diba? Kasi yun po dapat yung ginagawa natin. Ang problema ko kasi, ang saya sa church. Gusto kong kasama lagi mga Christian,
para kami-kami. Wala naman pong problema eh. Kasi nga, di ba, tinuturo rin yan eh. Pero tingnan nyo lang yung pinaka-mandate natin. Take over the land. Great Commission. Kapag wala po tayong hinahaluan, sinasamahan, kaya ako, totoo po, kahit nakakakaba, papasok ako sa hindi Kristiyanong company, challenge to Lord. Pero magandang laban to. Kaya nga nung ako po napupunta sa kung saan man, lagi pong nasa heart ko yan. Pero marami pong mga pamamaraan na hindi naman po kagad-agad yung mag-share na kagad. Hindi naman po tumatalab yan eh. Ginagamitan din po ng karunungan bago po tayo mag-approach o magturo ng mga ganyan. So ganun lang po mga kapatid. Ibalik po natin yung impluensya natin. Kung nagmamahal tayo sa bayan, ang isang maliwanag, ipakilala natin ang Panginoong Jesus sa bansa. Kasi kung anumang makakatulong sa bansa, walang iba kundi si Jesus lang din. Kapag nakakilala ang tao sa Panginoong Jesus, unti-unting mababago siya, mababago ang pamilya niya, mababago yung mga tao sa paligid niya, and change will come. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po niyan, mga kasama. At ang isa po pong pinakamaganda dito, last na. Okay? So, yan yung mga gustong-gusto nyo, yung last na. Okay? So, paano po yan, Kuya Arvin? Ang hirap ng mag-influensya sa mundo. Ang dami na talagang pagtatawanan ako. Nararanasan naman na yan ng mga nauna pang Kristiyano eh. Pag nagsishare ka ng word, tatawanan ka, lalo na pag alam yung dati mong buhay. Pero wag po kayong matakot. Pakisabi sa katabi, wag kayong matakot. Alam nyo ba yung maximum potential ng lebadura na yan, kapag nahalo sa harina, is yung pressure po. Kapag nilagay mo na sa oven, sige lang, lalong maluluto, lalo pong lumaganda yung produkto. Kaya, the more challenge, the better. Sabihin nga natin, the more challenge, the better. Huwag po tayong atrasing mga Kristiyano. Matawanan lang. Ayoko na mag-share, kuya. Tinawanan ako eh. May mga bagay-bagay lang na nangyari, ayaw na nating tayuan yung calling natin sa Lord. Huwag po kayong matakot kasi walang panama yung harina na yan sa lebadura ng kaharian ng Diyos. Kapag ang yeast, ang lebadura, nahalo na sa harina, unstoppable na po yun. Kaya kung nasaan ka man naroon, magpapasalamat po yung lugar na yon kasi panahon na para makakilala sila sa ating Panginoon. So nakita niyo yung ganong vision and perspective, uy Lord, kaya pala ako nandito. Na-excite ka na, may gagawin pala ako dito. Hindi po talaga pwede yung religious lang. Muli po nating ibabalik yung influence po ng heaven dito po sa bansang Pilipinas. Amen po ba tayo doon? Pwede po ba tayong tumayong lahat? At ako po'y mananalangin, magpe-pray po tayo para sa ating bansa. So sana po mga kapatid, kabayan, ayusin po natin. Yung influence po na pinag-uusapan natin, marami pa po yung dapat mapag-aralan dyan. Ako po nag-aaral pa din paano ba maging ma-impluensya. Kailangan ma-position ka muna sa tinatawag na position of influence. Pero paano pag wala kang nararating? Sorry po pero nandito rin po ako para i-challenge po yung bawat isa. Hindi rin po ako kagalingan, pero masikap lang po ako sa maraming bagay. Kasi naniniwala po ako na yun po yung kailangan natin. Sinasabi natin, in Diyos natin buhay, pero hindi halata. Hindi maranasan. Kaya mga kabataan, taas kamay mga kabataan, meron po tayong assignment sa campus. Amen? Narinig ko kay Bishop Oriel dati, if we can change the campus, we can change the nation. Sobra po ako believer nun. Ako po kasi galing din sa political organization na nag-aaral. No, kasama po akong naging student leader ako. First year pa lang, may nag-aaya na sa amin. Kuya, sama kayo, may rally mamaya. Di ko alam bakit gano'n. Ano bang ipaglalaban namin? Yung CAFA, yung College of Architecture and Fine Arts, wala namang kaming paki dyan eh. Nagdo-drawing kami, ang hirap-hirap na mag-drawing, pagraralihin nyo pa kami. So buti na lang, meron akong professor, yung mentor ko din po sa school. Sino yung mga pumasok na mga bata, mga estudyante? Sir, nag-aaya na mag-rally eh. Huwag kayong sasama doon. Marami nang sumama sa ganyan, mga namundok. Ngayon, mga wala na. Ganyan po nangyayari sa campus po natin ngayon. Ewan ko na lang kasi nagkaroon ng pandemic at online. Baka hindi ganun kalakas ulit. Pero saan po natin may mga ganyan pa rin. Ano bang laban nila? Pag pinakinggan nyo po yung mga aktivistang ganun, sobra kang madadala kasi about pansarili. Karapatan natin mag-aral. Karapatan natin. Yan eh. So ikaw pag napakinggan mo yan, kaya pinag-uusapan natin yung kanina, lagi na lang bang sobra pagtingin ko sa karapatan ko? To the point na wala na akong paki sa iba. Ganon.
At naunawaan ko, nung sumama po ako rin sa political movement, organization ng revolution yung gusto nila. Revolution, pagbabago. Doon ko natutunan that the true revolution starts from within. Ang totoong revolusyon ay nagsisimula sa ating mga sarili. Gusto mo makakita ng pagbabago? Magsimula kang magbago sa sarili mo. Hindi kailangan lagi ng malakihang galaw para masabi nating may pagbabago. Kapag tayo po nabago at pinagana po natin yung influence na ito, marami pong mababago. Amen po ba tayo doon? Kaya wag po kayong matakot sa lugar na kinalalagyan nyo. Wag ka na mag-share. No, hindi kailangan yan. Hindi ka cool. Kapag ikaw church, religion, wala po yan. Kasi kahit po tayo mag-hallelujah, pikit-pikit mata pa. Wala po tayong madadala sa Lord unless mag-influence po talaga tayo. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! Kaya yan po yung pinapataas natin. No, last na rin po bago tayo manalangin. Ako po may vision din. Nasa campus po kasi ako ulit ngayon. Sobra ako nagpe-pray. Siyempre, Lord, nasa position ako nag-influence kasi professor ako eh. Teacher nila ako, so architect pa ako. So pwede to, Lord. So iniisip ko ngayon kung ano yung dapat gawin sa campus. Pero syempre hindi agad-agad. May ini-empower ko lang muna yung mga student leaders. Pangarap ko po kasi yun. Sobra ako naniniwala na kailangan po makapag-produce po talaga tayo ng mga godly leaders. So kailangan ma-empower sila. Kami na rin yung pinapahawak na kasi kami na yung next generation. Mr. Chua, Architect Arvin, ikaw yung humawak dito sa organisasyon na to. Dati lang kami yung mga student leaders doon. So nabubuo na sa isip ko, ito na yung mga ituturuan ko. Ito na yung mga shesherang ko ng mga dapat. Lord, thank you. Dinala mo ulit ako dito. Mabubuhay ulit yung vision. Sana ganun din po tayo. Mga kabataan, pumosisyon. Kailangan mo ng position of influence para po tayo makapag-impluensya. So maraming salamat sa Lord at ginamit niya po tayo. Tapusin po natin yung religious spirit. Kailangan po natin ng totoong impluensya ng kaharian dito po sa lupa. Hallelujah. Taas po natin dalawa nating kamay at tayo po'y mananalangin. Diyos Ama, sobra po kami nagpapasalamat sa inyo. Lord, kina-commemorate namin, inaalala po namin, O God, yung araw ng kalayaan. Pero bago pa yun, Panginoon, kayo na yung unang nagbigay sa amin nung kalayaang ito na talaga pong aming tinatamasa sa ngayon. Lord, we pray, O God, sa lahat ng pinag-usapan namin, Lord, ibalik niyong muli yung pusong makabansa, yung pusong makabayan, Panginoon. Babalik kaming muli, O God, sa pananalangin sa aming bansa. Mangangarap kaming muli sa aming bansa, O God. And Lord, handa kaming magsakripisyo para sa aming mga bansa. Lord, dinadalangin ko po lahat ng mga kabataang naririto, mga estudyante, O God. Lord, i-build nyo po sila, i-empower nyo po sila, O God. Sila po ang inyong mga reinforcement strategy, O God, dito po sa bansang Pilipinas, O God. Dahil alam namin, Panginoon, may shortage, may crisis, O God, ng leadership sa bansa. Ngayon pa lang, O God, ihanda nyo na kami, mga kabataan, O God, para, O God, alam namin kung paano kaming tatayo para po sa inyo, para sa mga tao at para po sa aming bansa. Maraming salamat po. Pinagpala niyo po kami. Ibabalik namin yung impluensya ng kaharian ng langit. Saan niyo po kami dalhin? Ito po ay amin pong idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat po ay makakaupo na. Ngayon po ay panoorin natin ang inihandang production ng Alab Kabataan.
Hello. Hello po. Ako po si Krista, 23 years old from Viral Network. May share lang po ako. From Genesis 22, verse 8, sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. May share lang po akong short testimony on how God works in my life. Tsaka may relate ko dito sa verse na ito. Last year, 2022, graduating pa lang ako ng college. Then, palagi nang nasa prayer request ko, pati nasa devotion ko yung, Lord, sana magka-work agad ako pagka-graduate ko kasi I really wanted to give back to my parents, pati makapagbigay sa gawain ng Lord. Then, August 14, 2022, I graduated in college. Then, weeks after, nag-apply ako. Then, requirements agad. Then, October 1st week, na-hired ako sa trabaho. Meron na akong work. Kasama dun sa pinagpipray ko na sana sa office ako makapag-work tsaka wala akong pasok ng Sunday. Kasi ayoko mapabayaan yung ministry ko, which is yung ushering. Then, wala pang isang buwan, sinagot agad ng Lord yung prayer. Yung matagal ko ng prayer. Nakapag-work ako sa office, tapos wala akong pasok ng Sunday. At hanggang ngayon, nagtatrabaho po ako. Hindi naman sinabi ng Lord magkano ba yung makukuha ko dyan kapag sinagot ko yung prayer mo or pag binigyan kita ng trabaho. Hindi tinanong ng Lord yon. Instead, He listened to the desire of my heart na makapagbigay sa Kanya or makapagbigay sa parents ko. Ayun yung sa binasa kong verse na ito yung time na ihahandog na ni Abraham yung anak niyang si Isaac sa Panginoon. Pero at the end of the day, hindi naman pinabayaan ng Panginoon na mapatay ni Abraham si Isaac. Kasi nakita ng Lord yung desire ng puso ni Abraham na makapaghandog sa Panginoon, na kaya niyang ibigay yung nag-iisa niyang anak para sa Panginoon, para sumunod sa Panginoon. Kapag tama yung desire ng puso natin sa mga bagay na nilalapit, pati pinapanalangin natin sa Panginoon, si Lord, hindi ka niya pababayaan, nakikinig siya, naririnig niya yung desire ng puso mo more than sa pinapanalangin lang natin. Kasi pwedeng nananalangin lang tayo, pero hindi tama yung desire ng puso natin sa bagay na nilalapit natin sa Lord. So, itaas lang po natin yung ating mga kaloob at tayo po'y manalangin. Panginoon, kulang yung salitang salamat para magpasalamat kami sa lahat ng mga bagay na hindi namin hiningi namin pero binigay mo. Panginoon, may we always be reminded na lahat ng mga bagay na nilalapit at nilalaban namin sa iyo sa panalangin ay walang ibang rason kundi ang mapapurihan ka. Panginoon, always check the desires of our hearts, Panginoon. Bless your people and bless our work so we can extend our blessings to others at sa gawain mo. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Don't understand and shout and praise and walk away and forget your name. I stand for you if it's all I do, 'cause there is none that compares to you. And all I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Hey! Pwede po ba tayong lahat ay sabay-sabay tumayo at purihin natin ating Panginoon? Say! No longer I, but Christ in me. Yes, it's the truth that set me free. How could this world be a better place? Out of mercy and out of grace. And all I want in this lifetime is you. Hey! And all
lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives. Come on and say. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Hey! Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Say, come on, we tell the world about you. 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 Come on, we tell the world about you, about you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that,